Here am I, Lord. I come to do your will. This was what we sang in the responsorial psalm. Narito ako, Panginoon, upang tupdin ang iyong kalooban. We have a problem with this. First, it is not easy to do God's will. You know that by experience. But the second problem is as important as the first one. Mahirap nang gawin ang kalooban ng Diyos, pero kumisan, hindi pa natin alam kung ano ang kalooban ng Diyos. Kung ang pagpili ay sa pagitan ng masama at mabuti, madali yon. Alam nating hindi tayo dapat pumatay. Alam nating hindi tayo dapat magnakaw. Alam nating hindi tayo dapat magsinungaling. Kaya alam natin, hindi yon ang kalooban ng Diyos sapagkat yun ay masama. Between good and evil, we know what is God's will, to choose what is good. But what about if it is between two good? Mag-aasawa ka ba o papasok sa seminaryo para magpare? Magtatrabaho ka ba dito sa Pilipinas o mag-a-abroad para magtrabaho? Parehong mabuti yon. Parehong mabuting mag-asawa o kaya ay magpari o magmadre. Parehong mabuti yung magtrabaho kung dito o sa ibang bansa. So, what do? We want to do God's will, but sometimes the difficulty comes from the fact that what is God's will? And that is why we need to do two things. One, let us find our Eli in our life. We have heard the first reading. The young Samuel heard a voice saying, Samuel, Samuel. And thinking that it was Eli, the elder, his guide, his mentor, who was calling, he went to Eli. And Samuel, the young Samuel said, Here I am. And Eli said, What are you doing here? I did not call you. And then finally, Eli realized that it is the Lord calling Samuel. Kaya sabi niya, kapag narinig muli ang tawag, sabihin mo, Here I am. Your servant is listening. That was the role of Eli in the life of Samuel. He pointed out to Samuel the right path. He guided Samuel. Yun ang kailangan siguro natin sa buhay, yung mga Eli ng ating buhay. At maaaring ito ay ang isang pari, isang kaibigang pari, o kaya isang kaibigan kahit hindi pari. Maaaring ito ay ang inyong boss sa trabaho, o ang inyong asawa, o ang inyong mga magulang. Ang importante, kilalanin ninyo kung sino ang Eli sa inyong buhay. Ang importante ay hanapin ninyo ang isang tao na gagabayan kayo. Ituturo sa inyo ang tama. Sasabihin sa inyo ang mga bagay na ayaw ninyong marinig, pero dapat ninyong marinig. Maghanap kayo ng isang tao na magiging bukas kayo. Parang isang librong bukas. Masasabi niyo sa kanya nang walang takot at hindi nahihiya kung sino kayo at ano ang inyong pinagdaraanan.
When I was a seminarian, we had this spiritual director. Many of seminarians went to him. It was Father Albert. And Father Albert would listen to you and tell you the things that you should know. Hindi yung lamang yung gusto mong marinig, kundi yung dapat mong mapakinggan. Kailangan natin yon, mga minamahal kong kapatid. Isang tao katulad ni Eli kay Samuel na gagabayan tayo at ituturo tayo sa tama. Maaari ito yung kaibigan nyo, pero siguruhin nyo lang, kahit ito'y kabarkada ninyo, yung taong yon, hindi kayo dadalhin sa kapahamakan, hindi kayo lolokohin at aakayin sa kalokohan. The other day, I said, find friends that will bring you close to Jesus, not those who will take you away from the Lord. So, sino yon, mga minamahal kong kapatid? Meron bang kayong ganon sa inyong buhay? Kasi, kumisan naguguluhan kayo. Hindi nyo alam kung ano ang magiging desisyon nito. Ito ba o ito ba? Kung meron kayong Eli, kung meron kayong isang guide, pwede niyang gabayan ang inyong desisyon. Kasi, pwede tayong magkamali. Akala natin, siya ang tumatawag, ang Diyos pala. O baka akala natin, Diyos ang tumatawag, pero hindi pala. So, my dear brothers and sisters, it is difficult to do God's will, but it is even more difficult to know what is God's will. And so, we need to find our Eli. The second comes from the gospel. John's disciples left him and they followed Jesus. And Jesus noticed that these disciples are following him. So what are you looking for? Bakit kayo sunod na sunod sa akin? At ang sabi nila, well, where are you staying? And Jesus said to them, come and you will see. That is the second thing that is necessary. Stay with Jesus. Be familiar with Jesus. Hindi ba importante na para makilala natin ang isang tao, samahan mo yung isang taong yon. Pag ako nag-i-interview ng mga gustong magpakasal dito sa Manila Cathedral, ang isa sa mga tinatanong ko ito, gaano na kayo katagal magkasintahan? Gaano na kayo katagal magkasintahan? Kasi kailangan yung panahon para makilala nyo. Kung sasabihin nyo sa akin, 1 buwan, sasabihin ko sa inyo, 1 buwan pa lang, gusto na ninyong magpakasal? Baka hindi nyo pa kilala ang isa't isa. Alam mo ba kung anong gusto niya? Kung anong ayaw niya? Anong paborito niyang kulay? Anong paborito niyang ulam? Anong paborito niyang bulaklak? Kamot ka lang ng ulo. It takes some time to know one another. And if we would like to be guided, ano ba ang gusto ni Jesus? Then, get to know Jesus. At yan ang nakikita ko sa mga mag-asawa na matagal na nagsasama. Yung mga mag-asawang 20 taon nang nagsasama, 30 taon nang nagsasama, kung minsan, hindi nag-uusap, pero nagkakaintindihan. Tingin lang. Hindi na kinakailangan magsalita. Kung minsan yung babae, may sasabihin, may sisimulan, yung lalaki ang tatapos nung kanyang sinasabi. And they agree. Why? Because they've been together.
Magkasamang kumakain, magkasamang natutulog, no? Magkasamang namamasyal, magkasamang nagdarasal, magkasamang nagsisimba. Kapag yan naman hindi mo pa nakilala, ewan ko na lang. It takes some time to know one another. And that is why the invitation of Jesus to the two disciples is, come, stay with me. Come, stay with me. And they stayed with him that day. It was about 4 in the afternoon. Maghapon nilang sinamahan si Jesus. Gusto ninyong malaman kung ano ang kalooban ng Diyos? Samahan niyo si Jesus. Mga ginigili kong kapatid, mahirap gawin ang kalooban ng Panginoon. Pero mas mahirap sapagkat kung minsan, hindi natin alam kung ano ang kalooban ng Panginoon. Dalawang bagay ang kailangan natin. Hanapin natin ang ating Eli at stay with the Lord. Get to know Him. Good luck. Good luck sa ating lahat. Sana sa araw-araw ay magawa natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Amen.